Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito, talagang parami mga kaibigan, taong bayan sumisigaw na bumaba sa pwesto bilang kalihim ho ng edukasyon itong Vice Presidente na si Sara Duterte. Maging ang ilang mayor na lokal ho ay humihingi ho na ika nga po'y pagbaba sa pwesto ni Sara Duterte. Mga kaibigan, matinding panawagan ang inaabot ho dito ngayon ni Sara Duterte simula ng ika nga po'y dito sa usapin na hindi magandang galawan ni Sara Duterte ang naobserbahan ng taong bayan, ang naobserbahan na ika nga po'y ilang kasama niya sa politiko. Yan at marami pang iba mga kaibigan ang ating tatalakayin. Ako'y muling nagpapaalala kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Okay, talagang palakpakan muna. Talagang matindi ito. Sara Duterte, bumaba ka na sa pwesto. Ang sigaw ng taong bayan. Sara Duterte, bumaba ka na sa pwesto bilang kalihim ng edukasyon. Sigaw din po ng ilang mayor. Sigaw din po ng taong bayan. Sigaw ng ating mga kaibigan. Baka ho hindi madinig ang inyong mga sigaw nyo. Kaya ayaw bumaba sa pwesto. Ito ang si Sara Duterte. O ito ay nagbibingi-bingihan. Kaya hindi kayo marinig mga kaibigan. Lalong-lalo na po. Doon sa confidential fund na ika nga po ay dati ay naging issue nito. Mantakin mo. Pera ng taong bayan na bilyones. Dito ho sa confidential fund. Hindi niya naipaliwanag ho. Naipaliwanag niya. But hindi po katanggap-tanggap ang kanyang paliwanag. Hindi niya naipaliwanag po kung saan ito ginastos ng tama. Napalampas po ng taong bayan yan. Hindi ko na alam ho kung ito ay patuloy na iimbestigahan. Pagkalipas po ng kanyang pangyayari mga kaibigan, ay talagang makikita nyo po sa kanyang galawan ay hindi na po maganda po ang takbo ng kanyang pakikitungo sa ating Republika ng Pilipinas. Lalong-lalo na itong usapang Kibuloy. Mantakin mo. Hinalal ka ng taong bayan bilang ika nga po'y pangalawa, pinakamataas na Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Pinagsisilbihan din ho nito. Itong si Kibuloy. Mantakin mo. Ang hinihingi lang po ng kapwa ko netizen taong bayan. Bilang isang Vice Presidente, dapat nagmamalasakit ito sa Republika ng Pilipinas. Ay hindi ho Dito po sa usaping Kibuloy ay diretsahan pinamukha po sa atin na kinampihan at pinagtanggol si Kibuloy. Mahirap bang gawin yon bilang isang Vice Presidente kung tunay at tapat ka may malasakit sa Republika ng Pilipinas? Ang dapat tong gawin niya ay nasa gitna siya. Nasa gitna, maging neutral. Sabi nga dapat walang kinikilingan, mga kaibigan. So, balat kumiling ho kay Kibuloy nang dahil ho sa maduming politiko, nang dahil sa pagkakaibigan. Pangalawa, marami kasing dahilan kaya sinusuka na ito ng taong bayan. Pangalawa, mantakin mo, itong ating presidente ay nagpunta sa ibang bansa upang abala sa pakipag-meeting, business meeting. Ginawang caretaker ang ng bansang Pilipinas, ang Vice Presidente. Ba't kasagsagan ho ng rally, nandiyan ho sa Bonifacio at nandiyan ho sa Cebu, naginap na rally. Ilang rally ho ang ika nga po'y pinuntahan ito. Habang ang layunin nung rally ho ay batikusin ang ating kasalukuyang pamahalaan, pabagsakin, paratangan ng ika nga po'y
mga imbento, napawang mga imbento laban ho kay Bongbong Marcos. At siyempre, gustong patalsikin sa pisto itong si Bongbong Marcos. Nandun yan po. Nandun si Sara Duterte. Mga kaibigan, ay mantakin mo, dapat ba natin nga pagkatiwalaan ito? Sinusuportahan niya mga rally na ika nga po ay gustong patalsikin, pabagsakin ang ating gobyerno. Paano pa magtitiwala dito ang taong bayan? Mga kaibigan, ito pa, mga dahilan na pumiyok, na kinampihan ng ilang local mayor, itong si Lisa, asawa ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga nila, masyado daw pong masakit. Mabi nga ni Lisa, nitong First Lady po natin, ay bad shot ka na sa akin, Vice Presidente. At nandyan din po ang mga dahilan na banggit ko. Marami pong meaning ng bad shot. Hindi na po yan maganda na ika nga po'y samahan between Presidente at First Lady, between taong bayan. Marami pong meaning nun. Yan po ay kinampihan ng ilang lokal na namumuno katulad ng Mayor ng Bacolod at ilang mga kasamahan niya po na kumakampiho dito kay Lisa Araneta na sinusuportahan niya po at nananawagan na dapat na talagang bumaba sa pisto bilang cabinet member ho diyan secretary ng edukasyon itong si Sara Duterte. Basahin natin itong kay Benitez. Padaanan lang natin ito. Katay ko kulangin sa oras eh. Sabi nito ni Iloilo City Mayor Jerry Trinas at Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sabi dito, papadaanan po natin. Iloilo City Mayor Jerry Trinas and Bacolod City Mayor Albi Benitez empathize with the First Lady Lisa Araneta Marcos as she expresses his disappointment that Vice President Sara Duterte attend rally where President Ferdinand Marcos Jr. criticized. Diba? Diba? Ay, sino pa nga pa magtitiwala diyan? Kaya dapat kailangan mag-resign. Pinagkatiwalaan ka ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tagapamahala ng Republika ng Pilipinas, tapos pupunta ka sa mga rally para suportahan ay ka nga po pagpabagsak sa ating gobyerno. Kaya nananawagan po ang taong bayan, padami na kung pwede lang, kung ikaw may delikadisa, Sara Duterte, ay bumaba ka na sa pisto bilang kalihim mo ng edukasyon. Sapagkat wala hong maidudulot na maganda ang iyong pagiging cabinet member dito ho sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Marami pong dahilan eh. Marami nang nangyari na hindi ho karapat-dapat. Kung magugunita po natin ang eskwelahan, kita nyo, nung kaganapan ng rally, ay pinaglalagyan po ng poster. Mga poster ni Kibuloy at nakalagay, Justice for Kibuloy. Mantakin mo. Ikaw ay kalihim ng edukasyon. Dapat hindi po mangyayari yan. Dapat mismo, ikaw ang nagbabawal niyan. Sara Duterte, hindi. Ikaw pa ang nangunguna na ikaw nga po ay Justice for Kibuloy. Hindi dapat ikaw sumigat Justice for Kibuloy. Dapat ang isigaw mo ay Justice doon po sa mga biktima. Kung tunay na nagmamalasakit ka, kung tunay ka nagsisilbi na bilang Vice Presidente ng bansang Pilipinas, hindi. Lumalabas ho dito, isa ka, kasama mo ang ibang senador na nagsisilbi dito ho kay Kibuloy. Marami pong dahilan mga kaibigan, kaya ang taong bayan ho ay nananawagan. Padami ng padami ang nananawagan ho. Na ika nga po ay bumaba ito sa pisto. At gusto ko pong hilingin sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, at kung naniniwala po ba kayo dito sa panawagan at sumusuporta kayo, diyan po sa comment section, ay pili po kayo mag-iwan ng inyong public opinion. Basers man o hindi,
karapatan nyo po na magbigay ng inyong public opinion, mga kaibigan. Okay, alright. Iyan po muna at abangan po natin ang latest update nito. Sa susunod natin vlog ay bibigyan muli natin ng kaunting pagtatalakay ito dahil naubos na naman ang ating oras. Nabitin na naman tayo. Muli po, pagpalain tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo bilang pagsuporta dito po sa ating pinaglalaban. Kayo na po ang bahala. Mag-iwan lang po kayo ng inyong public opinion at sunlight po sa bawat upload na ito, importanteng mahalaga. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin pumalak.